Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bryce Hernandez maraming isiniwalat sa Independent Commission for Infrastructure hearing ayon kay Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. Galit ng publiko hindi mapapawi hanggat walang mambabatas na napananagot sa katiwalian ayon sa ilang kongresista. Dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kailangan pa rin magpakita ng ebidensya sa mga aligasyon laban kina Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva ayon sa Senate Blue Ribbon Committee. At mapayapang trillion peso march tiniyak ng mga organizer. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na hindi pa malinaw ang umano'y kickback ni na Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva sa maanumalyang flood control projects. Iginit naman ng dalawang senador na hindi sila sangkot sa umano'y anomalya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kailangan ng pruweba sa mga aligasyon laban kina Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kaugnay ng mga sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ang dalawang senador ng mga kickback sa mga maanumalyang flood control projects. Yung nakabitin pa rito, nakahang pa rito, yung ma-resolve yung issue ng insertions di umano yung sa aligasyon ni Bryce Hernandez at kung talaga bang may nangyaring suhulan o kickback na 30%. Yun ang hindi pa malinaw. Pero malinaw na yung nagkaroon talaga ng 600 million dahil nakita namin yung 75 million pesos na 8 kontrata o 8 items. At kay Senator Jingo naman yung 7 na mga items sa GAA. Ayon kay Senador Ping Lacson, kung walang maipapakitang katunayan ay mananatiling aligasyon ang kanyang mga pahayag. So ang kulang na elemento ron para mag-hold water, kailangan magpakita si Bryce Hernandez ng maski anong proof, ledger man ito o resibo man ito o maski anong katibayan o proof na yung sinasabi niyang 30% na commission ni na Senator Jingo at Senator Joel, okay pa, talaga meron. Para naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, hindi dapat paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Hernandez. Partikular na ang aligasyon ng former DPWH official sa naturang 600 million pesos na proyekto umano ni Villanueva na na-insert sa unprogrammed appropriations. Nasa unprogram siya but hindi very clear sa akin paano yung connection niya kay Senator Joel. No, that's very clear. Aside from statement ni Bryce, no, but hindi rin alam mo naman yung statement ni Bryce, pinipili niya kung anong gusto niyang sabihin. Sina Senador Estrada at Villanueva naman naniniwalang malilinis din ang kanilang pangalan mula sa mga aligasyon sa kanila. Ayon kay Estrada, umaasa siya sa patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI laban sa anyay walang basihan na akusasyon sa kanya. Paliwanag naman ni Senador Villanueva, nagsimula lang umanong madawit siya sa anomalya nang ituro niya si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kaugnay ito ng paglagay umano ng kongresista ng congregational insertion sa Bulacan noong 2023. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control, lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
May mga isiniwalat umanong mga bagong pangalan si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure na sangkot sa flood control anomalies. Ang kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, maraming ibinahaging detalye si Mendoza na hindi pa niya nababanggit sa ibang forum. Para kay Magalong na siya ring investigador ng komisyon, magandang lead ito para sa kanila. Bumalik na muli sa Senado sina Pacifico Curly Discaya at Bryce Hernandez matapos pansamantalang makalabas kahapon. Ayon sa tanggapan ni Senate President Vicente Soto III, 12:41 ng tanghali nang ipasok uli ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms si Discaya galing sa Department of Justice. Balik Senate detention din si Hernandez pagkatapos magbigay ng salaysay sa Independent Commission for Infrastructure. Pinayagan naman ni SP Soto ang request ni Hernandez na 12-hour leave ngayong araw upang kunin ang mga dokumento at ebidensya na maaaring makatulong sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nirevoke na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng dalawa pang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at gumamit ng pekeng lisensya. Ayon sa LTO, pinatawan na nila ng multang 3,000 pesos sina JP De Leon Mendoza at RJ Salvador Dumasig dahil sa imitation at false representation. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification sa pagkuha ng driver's license dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Nauna nang itinanggi ng dalawa na gumagamit sila ng pekeng lisensya sa naging pagdinig sa LTO. Naniniwala ang ilang kongresista na hanggat walang mambabatas na napananagot sa katiwalian sa flood control projects, hindi mapapawi ang galit ng publiko. Hinihinalang budget insertions ang nagpondo sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura, kabilang na ang mga kontrabaha. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nasilip ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania ang paglobo ng pondo para sa Convergence and Special Support Program o CSSP ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2022 hanggang 2025. Doble ang pagtaas ng pondo mula sa nirequest ng ahensya sa inaprubahang budget. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sa mga nakalipas na taon, ilan sa flood control projects umano ang ipinasok sa budget ng CSSP. Ito po ang programa ng DPWH na katuwang niya ang iba't ibang mga departamento at iba't ibang ahensya ng national government. Para po sana ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya na nangangailangan ng suporta in terms of roads, bridges at connectivity ay naa-address. No? Yun po ang aking simpleng pagkakaintindi. Unfortunately po ata, and I was just informed about this in the past couple of days, is nung mga nakaraan daw po, is merong pong napapasok na mga flood control projects din po dito sa CSSP. Kaya naniniwala si Congressman Sandania, mga mambabatas ang proponent sa pagdoble ng budget ng CSSP. Dagdag pa nito, kung matutukoy sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kung sino ang mga mambabatas na ito at mapapapanagot, naniniwala ang Akbayan Representative huhupa ang galit ng publiko sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Definitely, hanggat walang mambabatas na napapanagot, hindi mapapawi ang galit ng taong bayan. Kasi halimbawa itong usapin ng CSSP, paano magdodoble ang proposal ng isang ahensya mula sa NEP papuntang JA, magagawa lang yan ng isang mambabatas. That could be a senator or a member of the House of Representatives. So mangyayari lamang yan either sa small committees or doon sa sinasabi na bicameral conference.
Kabilang si Sendanya sa mga sasama sa kilos protesta bukas para ipanawagan ng pananagutan sa mga tiwali sa pamahalaan at pribadong sektor. Gayun din si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Giit naman ng dating senadora at Justice Secretary, posible ring mapawi ang galit ng publiko kung tuluyan ng mapapauwi ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress. He has a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito, ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam nyo naman, very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Kahapon, binawi na ni Faustino Boje D. III ang travel clearance ni Congressman Ko at pinababalik na ito ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Kung hindi, maaaring patawan ng disciplinary at legal na aksyon ng Kamara ang kongresista. Isinasangkot si Ko sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Idinadawit din ito sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakuha ng panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council mula sa Court of Appeals sa mga ari-arian na iniugnay sa flood control projects anomaly. Sakop nito ang nasa 592 bank accounts, 3 insurance policies, 73 motor vehicles at 18 real properties na mga individual at contractors na nadadawit sa usapin. Ayon kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew M. David, ang dami at laki ng mga asset na kasangkot ay sumasalamin sa nakakabahalang saklaw ng katiwalian na nauugnay sa mga proyektong ito. Patuloy anyang makikipag-ugnayan ng AMLAC sa mga ahensya ng gobyerno upang imbestigahan ang mga frozen accounts at tukuyin ang mga karagdagang asset na maaring sumailalim sa legal na aksyon sa mga darating na araw. Tinatayang nasa 30,000 individual ang sasama sa trillion peso march bukas. Ay kay Tindig Pilipinas Co-Convenor Kiko Aquino D. Bagamat pagpapahayag ng galit sa nangyayaring korupsyon ng inasahang mangyayari, tiniyak niya na magiging payapa ang kilos protesta. Sinabi ni Aquino D na maayos ang kanilang kasunduan sa Philippine National Police para bigyan ng sapat na distansya ang mga ralista at lalapit lamang ito sa kanila sa oras na magkagulo. Pinag-iingat ng United States Embassy ang kanilang mga mamamayan na nasa Pilipinas sa gitna ng napipintong September 21 rallies. Sa mensahe sa US citizens, pinapayuhan ng embahada ang mga ito na wag na munang magpunta sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta, bunsod ng posibilidad ng pagkakaroon ng karahasan. Kasama sa dapat iwasan umano ang Rizal Park sa Maynila at People Power Monument sa May EDSA. Anumang araw ay inaasahan ng darating sa bansa si Labor Attaché Macy Monique Maglangke. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, bahagyang naantala ang pag-uwi ni Maglangke matapos siyang magain ng motion for reconsideration. Subalit ito ay hindi pinagbigyan ng ahensya. September 12, naglabas ng recall order ang DMW para umuwi at personal na humarap si Maglangke sa investigasyon matapos siyang mabanggit sa isang privilege speech ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senador Panfilo Lacson. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Senador Lacson na may kaugnayan umano si Maglangke sa MBB Global Properties, isang kumpanyang isinasangkot sa kontrobersiya sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Yes, as far as we know, she's still on her way back, but soon. No, we will not give her
so much time. Ang expected arrival niya dito is within the next few days. But rest assured, the recall order has been issued. She filed a motion for reconsideration, but we denied it outright. So yun ang medyo nagpatagal din ng konti sa kanyang but we denied it outright. When she filed that motion, we denied it outright. Now we expect her to be home in the next few days. Hindi lahat ng sakit ng tiyan ay agad na masasabing gastritis. Ang kondisyong ito ay mas malalim pa kaysa karaniwang pangangasim o hilab ng tiyan. Ano nga ba ang sanhi nito at paano nakikilala ang gastritis? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So yung stomach ay dito po natin nilalagay yung mga ating nutrisyon, mga kinakain. Basically, ang trabaho po ng tiyan ay mag-emulsify o magtunaw ng pagkain at absorb po yung mga nutrients sa to. Ang ating tiyan ang itinuturing na central processing unit ng pagkain. Dito nagtutunaw at naghihiwalay ang mga kinakain natin upang magsilbing enerhiya ng katawan. Kapag wasto ang pagkain, maayos din ang proseso ng digestion. Subalit kapag mali o sobrang dami ang naiipon sa tiyan, nagkakaroon ito ng mga problema kagaya ng gastritis. Ang stomach ay isang vessel o parang ito po yung ating storage kung saan po nilalagay yung mga kinakain. At minsan kapag masyado napaparami o may kinakain na hindi tama o may gamot na ilalagay, minsan nagkakaroon po ng side effect ng gastritis. Not necessarily na pag nagkape po kayo, isang inom nyo pala ng kape, ay gastritis na ito. Maaari pong aggravating factor or parang nag-trigger lang po itong kape kasi meron po tayong tinatawag na reactive gastropathy. So ang reactive gastropathy is anything that you eat, pwede pong coffee, citrus, fatty, high-fat meals or other na increased amount. So meaning more than the usual that you're eating, it can also cause that. Paliwanag ni Dr. John Derek Kaisip Clutario, isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center. Hindi lahat ng pangangasim o pananakit ng tiyan ay gastritis na. Kaya hindi dapat basta ipagsantabi dahil maaring magdulot ng mas malalang sakit kung hindi mabigyan ng agarang pansin. So yung gastritis talaga is hindi po siya tungkol sa sintomas agad. Hindi pwedeng sabihin mo na masakit yung tiyan ko, nangangasim, may gastritis na ako. Kailangan po nito ng histologic, meaning sa microscope po natin nakikita bago po natin masabing may gastritis talaga siya. So meaning namamaga, inflamed, namumula. Kaya't mahalaga ang wastong pagkain at tama lamang na dami nito upang maiwasan ang trigger ng gastritis. At para sa iba pang mahalagang impormasyon ukol sa gastritis, yan ang inyong abangan dito lang sa Doctors on TV. Ngayong linggo na, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Apat na magkakahiwalay na insidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue nitong nagdaang linggo. Ang isa ay nagpahatid sa kanilang bahay mula sa ospital, ang dalaway parehong aksidente sa motorsiklo at ang isa ay biktima ng pananaksak. Ito ang balita ni Lisel Nael. Kaya, makikita man lalang. Tas mo konti, tas mo. Sa kahilingan ng pamilya, isang 76 anyos na lalaki ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team na makauwi sa kanilang bahay pasado alas 7 ng gabi, September 18. Mula sa Sorsogon Provincial Hospital, nakiusap ang kaanak ng pasyente na maihatid ito sa kailang tirahan sa Marifosque Pilar na 1.5 oras dinalakbayin. Habang nasa biyahe, patuloy na nakamonitor ang team sa vital signs ng pasyente at maingat itong inaalalayan ng responders pagdating sa kanilang bahay. Sa Pasig City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magkasintahan na naaksidente sa kahabaan ng Marcos Highway, Santolan, Pasig City, mag-aalas 8 ng umaga noong Miyerkules, September 17. Tiyempong binabaybay ng grupo ang kalsada patungo sana sa isang event nang madaanan ng aksidente.
Ayon sa mga biktima, papasok sana sila sa trabaho nang magkabanggaan ng isa pang motorsiklo. Nagtamo ng pananakit sa kaliwang braso ang 25 anyos na lalaki na agad nilagyan ng splint ng team. Ang angkas naman nitong babae ay tumanggi ng magpaasikaso na tamong gasgas sa kaliwang braso. Dinala ang pasyente sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Sa Bacolod City, isang tawag naman mula sa otoridad ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team habang nagro-roving dahil mayroong lumapit sa Police Station 6 Bacolod City na isang 45 anyos na biktima ng pananaksak. Agad namang rumesponde ang team upang magbigay ng pangunang lunas sa nasabing insidente. Dua sila, puliya nila ako, subang ko gano'n. Batuya ako, may gani, nakalikaw sa James. Wala ka na igual sa ulo? Wala man, nakalikaw ko. Ang kaduwa ko, hindi ko mabalaan na nagkuha kutsilyo sa kusina. Isaksak-sakya ako sa likod. Nagtamo ng maliit na hiwa sa likurang bahagi ng katawan ng pasyente. Matapos mabigyan ng paunang lunas, ay tumanggi na ang pasyente na magpadala pa sa ospital. UNTV po, mag-render lang po kami ng tulong sa inyo, pwede po? Check po natin yung injury po ninyo, na. At sa Laguna, habang nasa pagtuturo ng standard first aid at basic life support ang ilang instructors ng UNTV News and Rescue sa isang restaurant sa Manila East Road. Ipinagbigay alam ng isang staff ng restaurant ang nangyaring motorcycle crash sa harapan lang ng kanilang establishmento bandang alas 8:30 September 18. Nadatnan ng responders ang isang ginang na nakatayo na at iniinda ang mga injuries nito. Pwede po tanggalin po natin? Nagtamo ng mga galos sa kanang braso, kanang tuhod at deformity sa kanang hinlalaki ang ginang na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng mga responder. Ayon sa ginang, hindi niya napansin ang malalim na lubak kaya ito sumemplang. Shoot ako dyan sa butas na malaki. Hindi yung gulong, parang gano'n nga kasi hindi naka-akyat yung gulong. Hindi, pagtingin ko, nandiyan na sa harap ko kaya hindi ako nakaiwas din sa butas. Wala, basta nagpapasabi na lang ako, Diyos ko po. Yun na lang ang huling nasabi ko, Diyos ko po. May bumagsak na ako. Naipit ako. Matapos bigyan ng paunang lunas, tumanggi nang magpakuha ng vital signs ang ginang at hindi na nagpadala sa ospital. Ini-endorso naman ng mga responders ang biktima sa dumating na mabitak MPS. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinababalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 60 billion pesos na pondong kinuha sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Inanunsyo ng Pangulo ang kautusang ito sa pagbisita niya kanina sa Dr. Pabella Memorial Hospital. Ayon kay PBBM, nais niyang maalis na ang pangamba ng mamamayan sa pagkuha sa naturang pondo kahit na tiniyak na ng gobyerno na walang maapektuhan o mababawasan na serbisyo ng state health insurer. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ng services, siyempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman ninyong lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Nakahanda na ang ilang division ng Philippine Army upang umalalay sa COMELEC at Philippine National Police sa pagpapatupad ng kaayusan sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa buwan ng Oktubre. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año,
Patuloy ang preparasyon sa hanay ng seguridad sa kabila ng inilabas na TRO ng Korte Suprema sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Nakahanda na ang Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa susunod na buwan. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, nakaayos na ang kanilang security plan sa gagawing pagsuporta sa Commission on Elections at Philippine National Police sa pagpapatupad ng kaayusan sa halalan. Right now, yung troops natin with under the 6th Infantry Division and the 1st Infantry Division is already prepared to augment and support yung ating COMELEC together with the Philippine National Police to ensure magkakaroon ng peace and order during the BARM election. While yung 4th Infantry Division and the 10th Infantry Division are ready to support yung dalawang division na yon sa area ng West Mincom in implementing the peaceful election. Nilinaw ng Philippine Army na wala pa silang namomonitor na konkretong banta sa kasalukuyan tungkol sa mga umiiral umanong threat signals sa ilang lugar sa BARM. Right now, we have not monitored any threat. However, yung ating 6th Infantry Division and the 1st Infantry Division is continually monitoring the area in coordination with the Philippine National Police. Bagamat pansamantalang itinigil ng COMELEC nitong Martes ang kanilang paghahanda para sa eleksyon matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, tuloy pa rin ang kanilang paghahanda sa hanay ng seguridad. We will still continue the preparation for the security sector, the armed forces of the Philippines. We respect the issuance of the higher court, but we will continue to prepare. As far as the situation is concerned, it is stable and peaceful. Our armed forces and Philippine National Police are prepared. We are actually wanting to make this election to push through because a lot of issues will be resolved through the election in the BARM. Bagamat may nakikita silang internal issue sa MILF, hindi anya ito makakaapekto sa eleksyon. There are some, issues internal to the MILF, but it is up for them to resolve this. But it would not constitute to a threat or that would, develop violence and disrupt the peace and order in Mindanao. No, it would. The situation continues to be very stable, and our armed forces and Philippine National Police are always saying that they are prepared for the election. So no cause for concern for no, there's no cause for concern, no cause for alarm. Kahapon bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa 103rd Infantry Brigade sa Marawi City. Kasama sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarrete at ilang pang senior official ng AFP. Binigyang diin ng kalihim ang mahalagang papel ng sandataang lakas sa pagtiyak ng tagumpay ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Habang unti-unting papalapit ang eleksyon, giit ni Chodoro na buo ang suporta ng Department of National Defense para sa AFP upang mapanatili ang integridad, kaligtasan at kaayusan sa eleksyon sa susunod na buwan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng Malacanang na half-day ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa September 22, Lunes. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 96, ang pasok sa government offices sa executive branch ay sususpendihin na ng 1:00 ng hapon. Ito'y bilang bahagi ng selebrasyon ng Family Week at itinuturing na Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ang lahat naman ng mga ahensya ng trabaho ay may kaugnayan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, paghahanda at pagresponde sa kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo ay mananatili sa kanilang pagsaserbisyo.
Isang productive at future-oriented cooperation ang inasahan ng Pilipinas at ng China kasabay ng pagdiriwang nito ng ika-50 taon ng diplomatic relations ngayong taon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sa kabila ng issue ng Pilipinas at China sa nakalipas na mga taon, maayos naman ang kanyang pakikitungo kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Umaasaan niyang Pilipinas na makakapagsagawa ng payapang Rotation and Resupply Mission o RORE at BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa Facebook post naman ni Ambassador Wang Xilian, sinabi nitong umaasa siyang malalagpasan ng Pilipinas sa China ang mga hamon sa relasyon nito at makakabalik din ito sa tamang landas. Kapwa dumalo ang dalawang opisyal sa isang luncheon. Nilagdaan nitong Agosto ng Department of Migrant Workers ang aumento sa sahod ng mga overseas Filipino domestic workers. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito sapilitan para sa mga foreign employers na ayaw taasan ang sweldo ng kanilang mga empleyadong Pilipino. Ito ang balita ni Evan Alvarez. $500 o nasa higit 28,000 pesos. Ito na ang pinakamababang sahod kada buwan na dapat tinatanggap ng mga Filipino domestic worker abroad mula sa dating $400 o 22,000 pesos. Batay ito sa mga reformang pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW nito lamang Agosto. Ngunit ayon sa report ng Gulf News, hindi ito inayunan ng ilang mga bansa na kabilang sa Gulf Cooperation Council o GCC. Kinikilala naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang concerns ng GCC, ngunit tumangging pangalanan ang mga bansang ito. We are part of a community of nations and we have to take into consideration yung nuances or situation ng mga bansa kung saan nandun ang ating OFWs. Bunsod nito, hindi ginawang mandatory o sapilitan para sa mga foreign employer na agarang ipatupad ang naturang wage hike. Dagdag pa ng Migrant Workers Chief, sa halip na bigyan ng penalties ang mga ayaw magbigay ng dagdag sahod, mas nais-an niya ng ahensya na tutukan ang pagpapatupad ng positive approach upang mahikayat ang mga ito na dagdagan ng sahod ng kanilang mga Pilipinong kasambahay. We will encourage recruitment agencies, foreign employers to provide a wage increase to our domestic workers. Hindi natin sila pipilitin. Incentives-based, no? Hindi natin paparusahan ang isang employer na magbibigay ng less than or ng recruitment agency na magbibigay ng less than $500. Inaasahang isusulong ang Positive Scheme Program sa ikalawa o ikatlong linggo ng October 2025. Samantala, pinabulaanan na rin ng ahensya ang mga kumakalat na post sa social media na magsasara na ang OFW lounges sa Ninoy Aquino International Airport, bunsod ng mas mababang alokasyon ng pondo sa ahensya para sa susunod na taon. Pagbibigay linaw ni Overseas Workers Welfare Administrator Patricia Yvonne Kaunan, patuloy na makakatanggap ng mga libreng serbisyo ang OFW sa mga lounge na ito. Totoo po. Instead of closing, kami po ay nasa proseso ng pagpapaganda, pagpapalaki at paghahanap pa ng iba pa pong lugar kasama of course ang aming mother department, ang Department of Migrant Workers, na magbahanap pa ng iba pa pong airports na kung saan pwede tayo magkaroon ng lounge. Anya, magkakaroon din ng upgraded services at amenities sa mga umiiral ng lounges. Pagtitiyak pa ni Admin Kaunan, kinikilala ng gobyerno ang malaking ambag ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa, kaya't hindi mawawala ang mga serbisyong walang bayad na nakalaan para sa kanila. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible na maging super typhoon category ang bagyong Nando na inasaang dadaan sa Northern Luzon sa darating na linggo.
Bunsod nito, naghahanda na ang mga disaster risk reduction and management at lokal na pamahalaan sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Samantala, inirekomenda naman ng Office of Civil Defense na magsagawa na ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Nando. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Simula sa linggo, posibleng maramdaman na sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa Northern Luzon ang epekto ng bagyong Nando. Ayon sa State Weather Station na Pag-asa, aabot sa Super Typhoon category si Nando na maaaring magkaroon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 at 5 na maaaring maranasan sa southern portion ng Batanes, Babuyan Islands, northern part ng mainland Cagayan at Ilocos Region. Pero maaari pa naman itong magbago, depende sa magiging galaw ng bagyo. Sa Region 2, nakapreposisyon na sa 5 probinsya sa rehiyon ang nasa mahigit 80,000 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inihahanda na rin ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino ang mga logistic at personnel na nakahandang sumaklolo sa mga mangangailangan. Sa Cagayan, bukod sa pagsagip sa oras ng sakuna, inihahanda na rin ang nasa 20 tauhan ng Provincial Nutrition Committee. Ayon kay Dr. Rebecca Batung, kahit mayroong emergency ay mahalaga pa rin na napapanatili ang nutrisyon lalo na ng mga nasa evacuation centers. Samantala, ayon naman kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, hinihikayat nila ang mga lokal na pamahalaan at DRRM units na kung maaari ay linggo pa lamang ay magsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na direktang tatamaan ng bagyo. Sa mga lugar na ma-identify ng mga low-lying or mga nasa baybayin na maaari maapektuhan, lalo na dun sa track ng bagyong Nando. So, ito po ay magkakaiba ng context ang ating mga local government units kung kailangan na mag-preemptive evacuation. Pero kung tinitingnan na maaring linggo ay makaka-apekto na yung bagyong Nando sa ating bansa at sa mga nabanggit natin ng mga rehiyon, So, ibig sabihin, magmula bukas hanggang linggo ng umaga, dapat pong nag-preemptive evacuation na yung mga lugar na yun. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OCD na kung maaari ay sa tahanan pa lamang ay makapaghanda na at makapagdesisyon ng maagang paglikas ang isang pamilya. Lagi pong maging alerto kung ano po ang i-aabiso sa atin, lalo na pagmula dun sa mga local authorities, kung kailangan lumikas, pumunta po tayo sa mas ligtas na lugar. At the household levels, hinihikayat din po natin at ito po ang paulit-ulit na sinasabi ng ating Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, na ang paghahanda po ay dapat magkasabay. Naghahanda po ang gobyerno para rumisponde and then tayo naman po ang mga kababayan natin. At the household level ay naghahanda rin po dun sa mga personal nilang pangangailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa typhoon category ang bagyong Nando kaninang alas 10 ng umaga. Patuloy itong lumalakas kung saan taglay nito ang maximum sustained winds na 120 km per hour at gustiness o pagbugso na 150 km per hour. Nasa silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora ang mata ng bagyo kaninang umaga. Sa ngayon, wala pang wind signal na itinataas sa kalupaan, pero oras na lumapit ang bagyo, itataas ang signal number 1 sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng itaas ang signal number sa pagdaan ng bagyong Nando sa kalupaan. Isinailalim na sa state of calamity ang Valencia City, Bukidnon kasunod ng malawakang baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, ginawa nila ang deklarasyon upang magamit ang kanilang calamity fund sa disaster response. Base sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, umabot na sa 63 million pesos ang naitalang pinsala ng pagbaha.
Hindi na pinapayagan pa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valencia City, Bukidnon na balikan pa at muling tirhan ng mga residente ang mga bahay na apektado ng flash flood. Base ito sa naging resulta ng kanilang ginawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis dahil sa pagragasa ng tubig baha sa kanilang lugar. Sa ngayon, mananatili muna ang displaced families sa evacuation centers habang naghahanap sila ng relocation site. Ito ang balita ni Alan Manansala. Itinuturing ng disaster-prone area ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valencia City ang paligid ng Panlibatuhan Creek, kaya delikado na itong pagtayuan ng mga bahay. Lumalabas sa ginawa nilang pag-aaral na mabilis nang tumaas ang tubig dito kapag umuulan, kaya lubhang delikado na para sa mga lumikas na residente ang bumalik pa. Yes, exactly. Kasi itong location ng bahay nila is very critical as of now. Hindi na pwede balikan. Isa sa mga naapektuhan ng pagbaha at lumikas si Josephine Labrador. Bagamat nakakalungkot ani ang isipin na wala na silang mauuwi ang pangbahay, sang-ayon siya sa desisyon ng mga otoridad na huwag na silang payagang manirahan sa lugar. Kaya habang wala pang mauuwi ang bahay si Aling Josephine, mananatili muna siya sa isang tent sa City Gymnasium kasama ng iba pang pamilya. Sa ngayon, naghahanap na ng mas maayos na lugar ang lokal na pamahalaan ng Valencia kung saan maaaring i-relocate ang mga inilikas na residente. Yeah, we will make temporary shelters, maybe a row house, mas cheaper. And then I believe these GOCCs will assist us in making equipped with the facilities, water and electricity. Roads, wala problema, kami na bahala doon. Pero yung structure, let's strategize for this. As soon as possible, we can make row house. Nitong nakalipas na mga araw, nakaranas ng matinding pag-ulan ang probinsya ng Bukidnon na nagdulot ng matinding pagbaha ang buong lungsod ng Valencia. Sinira nito ang nasa mahigit 400 bahay na pawang malapit sa creek. Nasa 2,000 residente na rin ang napaulat na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan. Mayroon na ring 4 na na-recover na bangkay habang 4 pa ang nawawala. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Meron ng progress ang Estados Unidos sa China kaugnay ng kasunduan sa paggamit ng social media na TikTok ayon kay US President Donald Trump. Inaprubahan na umano ni Chinese President Xi Jinping ang TikTok deal at inaasahang magkakaroon ito ng formal signing of agreement. Inaasahan na sa loob ng 6 na linggo ay magkikita ang dalawang leaders sa South Korea kasabay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Forum na nakatakda sa October 31. Sa susunod na taon naman, inaasahang bibisita si President Trump sa bansang China. Nitong Biyernes, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono ang dalawang leader. Muling papatawan ng United Nations Security Council ng economic sanctions ang Iran dahil sa nuclear program nito. Nitong Biyernes, nagkaroon ng botohan ng UN Security Council upang alisin ang economic sanctions sa Iran. 4 na bansa ang pumabor dito, ang Russia, China, Pakistan at Algeria. Habang 9 na bansa ang tumutol na dapat nang ilift ang economic sanctions, kabilang ang mga bansang United States, Britain, France, Sierra Leone, Slovenia, Denmark, Greece, Panama at Somalia. Sa September 28, muling ipatutupad ang sanctions laban sa Iran. Samantala, tinawag naman ng Iran na politically biased ang naging desisyon ng UN Security Council. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 24 na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan.
kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala, ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dalis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.